Lumalabas na buhay pa rin ang mga bagong ideya sa sinehan. Ang The End of Oak Street ay naglabas ng kanilang unang full-length na trailer sa, ano pa nga ba? Isang pelikula na mukhang layuning dalhin ang mga dinosaur sa malaking screen sa isang bagong paraan, kaya't marami ang na-excite. At sino ba naman ang masisisi sa kanila? Mahirap maganap na yan ng magandang pelikula tungkol sa dinosaur, parang naghahanap ng totoong fossil. Ipinapakita sa trailer ang kwento ng isang pamilyang nalagay sa panganib at napasok sa sitwasyong di nila inaasahan na may klasikong pelikula tulad ng Jumanji ang dating. Maliban sa karakter ni Anne Hathaway, huwag mo siyang babanggain, muling ibinabalik niya ang istilong ito ng pagkukwento sa makabagong pelikula. May magandang twist dito. Dinosaur laban sa sibilisasyon ng tao. Parang ito ang dapat naging Jurassic World Dominion. Pinagsasasama ang energyang iyon sa koneksyon sa Cloverfield franchise, kaya nauhan ng trailer ang atensyon ko at mukhang marami pang maiaalo. Kaya tara, gawin natin ang isang kaswal na pagsusuri ng trailer, titingnan natin ang mga eksena ng aksyon, mga nakakaintrigang ideya at syempre, ang mga dinosaur. Alam ko nang sa simula pa lang, mapapaupo ako sa gilid ng upuan. Basta pamilya, ina, ama, mga anak, ilalagay sa panganib na kainin, game ako, pero wag ang aso. Suportado ko ang bagong henerasyon ng asong aktor sa Hollywood. Hindi na ako makapaghintay na ipanood ito sa mga aso ko. Sigurado magugustuhan nila. Mukhang mawawala ang aso nating kaibigan at pamilya niyang Platt sa kanilang komunidad noong 1980 at mapupunta bigla sa panahon ng mga dinosaur. At talagang ramdam mo ang vibe ng 80 sa trailer na ito. Ipinanganak ako noong early Siamnapodis, kaya naranasan ko ang dulo ng panahong ito at masasabi kong nabigyan nila ito ng hustisya. Kung lumaki ka noong 80 Siamnapodis o unang 2,000 malamang, may lola, tita o mabait na matandang kapitbahay kang may ganitong bahay. Siguradong tatamaan nito ang nostalgia para sa aming mga mas nakakatanda at patuloy na magbibigay ng masasamang ideya para sa mga modernong uso sa fashion. Masaya akong makakita ng dekada 80 na pelikula na hindi sobra ang synthetics at neon. Walang masama sa temang yon, pero mas maganda ang pagbabago ng takbo at mas bagay sa kung ano ang 80s noon. Kung sapat na ang edad mo para maalala ang 80, sabihin mo sa amin kung tama ba yon. Mukhang ligtas pa rin ang klasikong pamilyang Amerikano noong 1980 at 80s at ang aso nila kahit nailipat sila sa mas delikadong panahon. Paborito ko sa ganitong klasikong apocalyptic films yung dahan-dahang pagka-realize ng mga karakter na malaki ang gulo nilang papasukin. Unti-unting nare-realize ng pamilya Platt na hindi na babalik sa dati ang buhay nila at baka magtapos na ito. Lalo na kapag nalaman nila kung sino ang bagong kapitbahay. Ang unang tingin natin sa buhay ng mga dinosaur ay ang eksenang ito sa buntot ng tila kamag-anak ng Ankylosaurus. Alam nating hindi totoong Ankylosaurus ito dahil wala itong pamalo sa buntot, kundi may tinik na parang Stegosaurus. May ilang mga uri na maaring ito, pero sa ngayon, hindi tayo sigurado. Naririnig ko na ngayon ang mga paleo na nagtatanong kung anong era ipinadala ang Oak Street. Kung pagbabasehan ang kilalang sensya, parang naipadala sila sa panahon ng Jurassic, lalo na sa eksenang ito. Sa makapal na gubat sa gilid na talagang sumisigaw ng Jurassic. Susubukan kong hulaan at sa tingin ko, hindi ito isang tiyak na panahon. Pakiramdam ko na hindi lang mga tao mula 1,000 at 80 ang madadala dito, kundi pati na rin mga dinosaur mula sa iba't ibang panahon. Hinugot mula sa sarili nilang panahon at tulad ng pamilya Platt, itinapon sa ganitong kakaibang sitwasyon nang walang kaalam-alam kung ano ang nangyayari. Hindi pa tayo sigurado pero mukhang masayang ideya itong kwento tungkol sa dinosaur dahil pwedeng gamitin ang kahit anong dinosaur nang hindi na kailangang magpaliwanag. Narito ang susunod nating kuha ng isang dinosaur. Hindi natin makita ng malinaw ang hayop kaya hulaan na lang natin. Baka ito yung mukhang Ankylosaurus na nakita natin kanina pero para sa akin parang Stegosaurus ang itsura niya. Kahit ano paman, gusto ko talagang kuhang ito. Kung naranasan mo ng masulyapan ang mga hayop habang naglalakad sila sa kakahuyan na makapalang mga dahon, ganito na ganito ang itsura. Hindi ko makakalimutan nung 3 puyada lang ang layo ko sa isang bull moose, kaya naiisip ko kung gaano kalakas ang emosyon ng mga karakter natin habang nakikita nila ito. Malinaw na ngayon sa pamilya Platt ang banta at sineryoso na nila ito.
lalo na nang magsimulang kumain ng tao ang mga dinosaur. Nakakatawa, panurin sina Ewan at Ann na tumatakbo suot ang mga damit nila noong 1900 at 80 kahit di ko alam kung bakit. Nakakatuwang panurin ang trailer kahit seryoso ang kwento. Di ko lang alam kung dahil sa editing ng trailer ito o hindi. Pero malinaw na magiging puno ito ng suspense at may mga madudugong eksena. Sabihin mo nga kung kailan ka huli nakapanood ng pelikula na may matandang babaeng Sharon na nadurog ang ulo ng dinosaur. Narito ang obligadong hayop na parang raptor sa pelikulang ito. Muli, halos imposibleng matukoy kung anong espesye talaga ito. Karaniwan, tinatawag ng iba ang dinosaur na ito na raptor o inaakalang raptor agad, pero hindi ako sigurado kung tama yon. Mas marami itong pagkakatulad sa ilang linya ng pamilya ng theropod na dinosaur. Pero gusto kong bigyang diin na ayokong maghula kung anong espesye ang mga hayop na ito kung hindi naman ako sigurado. Tandaan, kahit may balahibo at kumikilos parang raptor sa Jurassic Park, hindi ibig sabihin ganon talaga ito. Sa gabing eksenang ito, sigurado akong siya pa rin ang nilalang at wala akong nakitang ikonikong kuko ng raptor. Iniisip ko na ang maliliit na balahibong dinosaur ang palaging magiging banta sa pelikulang ito at laging nagdudulot ng problema. Dahil nabanggit ang problema, sigurado akong sakit sa ulo ang mga pterosaur na ito. Ngayon, maaring ito ay isang uri ng Rhamphorhynchus, isang partikular na pamilya ng mga lumilipad na reptilya dahil sa kanilang mahabang buntot. Binibigyan nito ang mga nilalang ng kakaibang itsura na parang hindi tagamundo, na madalas hindi napapansin sa disenyo ng pterosaur sa pelikula. Ayan na naman ang aso natin. Asahan mong dadami ang search results sa namatay ba ang aso paglabas ng pelikulang ito. Isang bagay na hindi masyadong malinaw sa trailer na ito ay hindi ko iniisip na lahat ng dinosaur ay magiging marahas. Siguradong delikado sila, pero malinaw na may mga halamang kain na dinosaur na makikita sa ilang paraan. Itong mga bakas ng paa na galing lang sa isang uri ng dinosaur na may mahabang leeg, siguradong bakas ito ng sauropod, tama? Sunod, may maikling tagong sulyap sa isa pang mandaragit na dinosaur na umaatake sa tauhan. Itong mas malaking theropod ay hindi yung parehong Allosaurus na makikita natin mamaya sa trailer na masasabi natin dahil sa mas mahahaba nitong braso at kuko pati na rin sa mas pahabang hugis bariles na katawan. Karamihan sa mga nilalang sa trailer ay mukhang mula sa panahon ng Jurassic. Kahit na ang Baryonyx at Suchomimus ay mula sa early Cretaceous, malapit sila sa Jurassic period kaya posibleng alinman sa kanila ang tinutukoy ko. Malinaw na palatandaan ang mga kuko at hugis ng katawan. May pusa pa nga. Ano sa tingin mo nangyayari dito? Malinaw na lumilihis ito sa kaguluhan ng mga dinosaur para ipakita kung bakit nangyayari ang lahat. Mukhang kailangan na lang nating maghintay kung ano ang susunod. Gusto ko talagang pag-usapan na mukhang malaking focus ang mga bata sa pelikulang ito. Kaya siguro nakakakuha ako ng Jumanji vibes sa trailer. Pero gaya ng original na Jumanji, hindi ko akalaing mababawasan ang takot at suspense dito. Para sa akin, parang sinusubukan nilang makuha ang dating ng Jumanji at Stranger Things sa mga batang nasa setting ng dekada 80. Sa huli, ano nga ba ang pelikulang dinosaur kung walang mga bata? Primitive na, takot lang. Kita namang pinakamabigat para sa magulang, pero buti may replay si Ann at may sandatang malapitan si Obi-Wan. Barbariko talaga. Ang huling bahagi ng trailer ay nagpapakita ng isang Allosaurus. Na yon, sabihin mo na ang gusto mo tungkol dito na parang Jurassic World version lang na may kaunting balahibo, pero sa tingin ko, maganda naman ang itsura nito. Para sa akin, di na kailangan baguhin ang formula kung epektibo naman. Malamang na itong dinosaur na ito ang magiging malaking banta sa pelikula. Parang siya ang bida at ang disenyo nito ay kumuha ng magagandang elemento mula sa mga legacy na disenyo ng dinosaur pati na rin sa mga makabagong paleo-accurate na paglalarawan at pinagsama-sama ito para makabuo ng isang solidong dinosaur na ginawa para sa pelikula. Hindi na ako makapaghintay na makita ito sa aksyon. Iyan na halos lahat para sa trailer, pero gusto ko ring ipakita ang poster na ito. Alam ko na banggit ko sa video na karamihan sa dinosaur ay parang galing Jurassic, pero hindi ba't parang kahawig na ito ng Rex ngayon? Mukhang kailangan na lang nating maghintay at tingnan. Sa trailer pa lang, kitang-kita na ang dating kwento at tono ng katapusan ng Oak Street ay kakaiba at bihirang mapanood. Taglay nito ang lahat ng elemento ng unique at preskong pelikula, hindi lang para sa dinosaur films, kundi para sa lahat ng pelikula. Kailan ka huling nakakita ng ideya na pinagsasama ang time-bending, family trauma, aksyon ng dinosaur at nostalgia ng Jumanji o ibang klasikong pelikula? Maganda ang casting dahil may dalawang sikat na artista, grupo ng bagong talentong seryosong umarte at mga totoong hayop na artista rin.
Dagdag trabaho ito pero pinapakita ng crew na mas gusto nilang gumawa ng dekalidad na produkto kaysa sa minadali at magulong CGI. Tiyak na atakayin ako ni Alistair na parang gutom na dinosaur kung hindi ko ulit babanggitin na posibleng konektado ang pelikulang ito sa mga Cloverfield na pelikula. O kahit papaano, binibigyan ba ng team ng matinding pagpupugay ang kaugnay nilang serye dahil pareho silang gawa ng Bad Robot? Kahit walang kinalaman ang The End of Oak Street sa Cloverfield, marami pa ring Easter eggs at reference sa Clover films na makikita sa mga trailer. Baka may ibig sabihin ito na malalaman lang natin kapag palabas na ang pelikula, at yan ang Prime. Ang direktor at manunulat na si David Robert Mitchell ay wala pang masyadong nagawa sa kanyang resume. Unang beses ko siya narinig, pero sana may bago siyang ideya at maganda ang kalalabasan ng pelikulang ito tungkol sa mga dinosaur. Kaya bibigyan mo ba ng pagkakataon ang bagong pelikulang ito tungkol sa mga dinosaur ngayong taginit? Ipaalam mo sa akin sa mga komento. Gaya ng dati mga kaibigan, ako si Jacob. Mag-subscribe na kayo sa channel kung hindi pa at magkita-kita tayo sa susunod.